Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na to with evidence. Ako po, Senator Ruben Padilla magsasampa ng reklamo laban kay Senator Kiko Pangilinan. Ay dapat lang, sampahan yung kay ang bastos. Sinigawan si Senator Ruben Padilla, nasa plenaryo sila. Kung yun ang kanilang mga ugali sa bahay nila, huwag nilang dalhin sa plenaryo. In fact, wala pa namang nasigawan si Senator Ruben Padilla na senador kasi nirespeto niya kahit hindi man nila kagrupo, nirespeto ni Senator Ruben Padilla. Pero si Kiko Pangilinan, my goodness! Ito yung mga lawyer, maganda ang edukasyon, pero sinisigawan. Senator Ruben Padilla hindi naman naninigaw, nag-i-explain na kanyang side. Diba? Tapos, yun na nga kabibig, magsasampa ng reklamo si Senator Ruben Padilla. Parang, sabi niya ba, respeto lang. Kasi, on national TV, marami nakapanood ng mga bata. At nakapanood ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang mga kapatid, na sinisigawan siya. Grabe namang sigawan talaga. Kapwa mo senador, kahit respeto na lang sa Pilipino siya, tao siya. Pero grabe naman si Kiko, kumapanigaw, parang elitista talaga. Mayaman. Ganun ba? Ay, estilo na mata pobre. Baka hindi mata pobre kabibig. Baka nadala lang sa emosyon ni Senator Kiko Pangilinan. Hindi mo pwedeng gamitin yung emosyon mo pag nasa Senado ka. Kaya nga ang gulo-gulo ng Senado ngayon kasi puro emosyon ang makikita na super tense ang mga pangyayari diyan, traiduran. Naku po, ito kabibig ha. Ito yung totoo pa lang nangyari kabibig. Kung bakit napasigaw si Kiko Pangilinan, but hindi pwedeng magsigaw-sigaw ka. Kabibig ha. Hinggan natin ha ito. Gusto ko lamang pong ibalita sa ating mga kasama na naging maganda po ang responde ng Commission on Human Rights sapagkat kaninang umaga po nakipagpulong sila sa atin at nakipagpulong po sila sa USAA at kay Senator Bato de la Rosa patungkol po sa nangyari na karahasan at pang-aabuso sa karapatang pantao ng ating mga kasama dito sa Senado. Pangalawa, gusto ko lamang din pong iparating sa ating mga taong bayan na magkakaiba po ang kaso ni Senator Trillanes at Senator De Lima sa kaso po ni Senator Bato. Dahil si Senator Bato, ang warrant po niya ay hindi galing sa Pilipinas. Totoo. Ang warrant po niyan ay galing sa ibang bansa, sa isang dayuhang korte. Ito po ay malayo doon sa usapin na sila ang kustodiya po ni Senator De Lima at ni Senator Trillanes dito lang sa Pilipinas. Correct. Ito pong mangyayari kay Senator Bato ay dadalhin po sa ibang bansa. Medyo yung po pag-isipan nating mabuti. Correct. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte lang ng ibang bansa. Yun po, maraming salamat. Point of order, Mr. President. Point of order, Mr. We were going to recognize Senator Marcoleta, but this is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Pangilinan. President, my understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. As a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. I Yes, that's why understand, this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address Senador mo other naman yan concerns. The appeal, And the for the appeal- record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. Oh my And God. for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44.
So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Senator Padilla did mention a while ago that he doesn't think Yun pala ang nangyari. May karapatan din si Senator Robin Padilla na hindi tanggapin ang kamay ni Pangilinan kasi ang bastos naman. Sumigaw talaga, kabibig. Tama. O, ito ang gustong mangyari ni Senator Robin Padilla, mga kabibig. O, ito pala yung nangyari. O, after noon, ito. Sinubukan mo po, tumaas ang boses, sige lang ikasasilid ako na Hindi kita tinako. Ako ba nanakot? Ako natakot sa iyo. Ikaw ang nga ananigaw, sabi ni Senator Robin Padilla. Di kita tinakot. Ako ba nanakot? Ako natakot sa iyo. Ikaw nga ang nanigaw. Tama si Robin Padilla. Di ba? Hindi ba tinakot? Ako bang takot? Ako nang takot dahil ko nga lang iligaw. Tama. Sinubukan mo po, tumaas ang boses, sige lang ikasasilid ako. Tumaas ang boses, sigaw na rin yun. Ang gusto mo, Sir Coco? Oh, ito, magsasampa Ang siya. gusto mo, Sir Coco? Kailangan lang. Ay. Gusto mo ba nang ko nandito? San Robin. San Robin. Itutuloy mo pa yung reklamo niyo? Sino po? Itutuloy mo pa yung reklamo niyo sa kay O siyempre. Ethics na. Hindi ko matatanggap yung natural ng sigawan. Not me. Sila kung gusto nila, magsigawan sila. Pero Tama. May breeding talaga sa ako kasama doon. Apologize. Nanonood ang asawa ko, anak ko, mga sister ko. Kaya ako mag-apologize. Kasi kung ako man ang nakagawa sa kanya, no, mag-apologize. Tama. Very gentleman. Hindi naman siguro mahirap mag-apologize. I love my Uy, in fairness ha, napaka-gentleman ni Senator Ben Padilla. Ito ang komento ng ating mga nasa. Go Robin, huwag kang mapapa-agrabyado kahit nagsumbong pa yan kay Ate Chow. Lumabas na ang galing ni Robin Hood Padilla. Nice one, idol. Bigyan mo na lang ng banana. Nakagulo na si Sindano. Meron namang bago, Robin First ko na magulo talaga. Ala namang mangyari sa reklamo yan. Natandaan ko sila Cayetano at Zubira halos magsapakan na at sobrang ang sigawan muntik na magsabunutan paala nangyari. Sabi ni Wally Taday. Pag di mo alam, ikakaso mo, artista ka nga, arte mo eh. Correct di magandang ang paninigaw sa kapwa senador. Sayang hindi ginamitan ng combo ni Badang. Matalino man ang matching na maiisahan din. Mainit ang ulo ni Kiko. O haha, akala ko ba weak ang younger generation, mas nauna ka pang umiyak. Mag-isip ka na, Robin, hindi yan pelikula nakakatawa ka. Tingnan natin sa sunod kung tatama ka pa. Alang, grabe naman. Hindi po sigaw yun, tumaas yung boss po, masyado namang sensitive. Sabi ng mga netizen. Yun ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa issue na yan, mga kabibig. Ako po. Well, and first naman kabibig. Sana, mga mahal kong kasama. Ito Senator Padilla umapila sa kapwa senador na protektahan ang Senado sa kabila ng pagkakaibang kulay sa political. So watch this video. Sana, mga mahal kong kasama, bagamat tayo ay magkakaiba ng kulay sa politika, pagdating dito sa ating bulwagan, proteksyonan natin ang Senado. Correct. Hindi dapat pinapayagan natin sa labas ng gate natin, may nag-checkpoint. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Walaikum salam. Ako po ay nandito sa inyo pong harapan. Ginoong Pangulo, ako po ay gusto ko lamang pong linawin ang ilang mga bagay patungkol po sa napakarami pong lumalabas ngayon. Iba't ibang komento, iba't ibang opinyon na
parang ang dating sa taong bayan ay magulo tayo dito. Yun po ay hindi magandang impresyon. Sapagkat yung pong nangyari na ang ating mahal na kasama, Senator De La Rosa, noong siya po ay lumabas dito sa atin, malinaw na po na merong warrant of arrest galing sa ICC. Kung nung mga panahon po dati ay kine-question siya, tinatanong siya kung bakit siya nagtago. Ngayon po ay wala nang question. Ako po ay nagsasalita bilang isang artista. Sapagkat ginawa ko na po ang mga buhay ng mga magagaling na tao. Katulad po, nung ginawa ko ang buhay ni Senator Lacson, yung 10,000 hours, pati po yung kanyang pagtatago, yun po ay sa kadahilan ng may prinsipyo siyang pinaglalaban. At ganoon din po, nung ginawa ko ang buhay ni Senator Bato de la Rosa, may pinaglalaban na prinsipyo itong taong ito. Hindi siya kriminal. Ang napakapangit po na impresyon na binibigay, parang tayo dito sa Senado ay nagtatago tayo ng kriminal. Wala pa pong kriminal dito. Wala pa pong napapatunayan dito. At higit sa lahat, Ginoong Pangulo, ngayon lang po natin napatunayan na tama ang sinasabi ng ating mahal na kasama na may warrant of arrest sa kanya ang ICC. Kaya dito po sana, Ginoong Pangulo, nabubura na yung sinasabi na siya'y nagtatago ng walang dahilan. Yun po yung sana ang maging maliwanag sa taong bayan na meron din po tayong adopted Senate resolution. Ito po yung number 44 na malinaw po doon sa resolution na ito expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extrajudicial rendition and guarantee then a reasonable time prior to their surrender by extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. So wala po tayong ginagawang kaimposiblihan dito dahil sinusunod po natin ang resolution natin. Dahil siya po, inaasahan natin at meron din po siyang pending na TRO sa Supreme Court. Ginoong Pangulo, sana wag po tayong magkaroon ng mga mixed messages dito. Hindi ko po hinihingi doon sa ating mga kasama na bumoto ng no dito sa resolution nito na pumanig kay Senator De La Rosa. Pero sana naman, huwag pong idamay ang buong Senado kapag sinasabi na tayo'y magulo, tayo'y katawa-tawa. Dahil tayo naman po ay nasa katwiran. Kung hindi tayo nagkakaintindihan sa katwiran, huwag tayong magsiraan. Dahil tayo naman po sumusuporta kapag tama naman at hindi naman patungkol sa ating bulwagan. Pero pagkatungkol sa ating bulwagan na ang pinag-uusapan, huwag po sana tayong magsiraan. Ito pong pagkakataon nito, Ginoong Pangulo, sana'y maging masaya tayo na nandito na ang ating kasama. Na kahit pinaghahabol, diyan ay pumunta dito at ipinakitang siya ay isang senador. Correct. Nung siya ay wala dito, hinahanap. Nung dumating, tatanungin natin, bakit siya nandito? Pambihirang buhay ito. Sana, mga mahal kong kasama, bagamat tayo ay magkakaiba ng kulay sa politika, pagdating dito sa ating bulwagan, proteksyonan natin ang Senado. Hindi dapat pinapayagan natin sa labas ng gate natin, may nag-checkpoint. Ginoong Pangulo, maraming salamat po. Wala kaming tulog. Pasensya na kayo. In fairness, na-shock ako sa ginawa ni Senator Ben Padilla. In fairness, ang galing niya. And in fairness, yung galing sa puso talaga siya ng salita.
ito yung mararamdaman ng bawat Pilipino. Aside from Tagalog to, maiintindihan ng masa. Ramdam mo yung ano ba yung nirerespeto niya ang Senado, nirerespeto niya ang kapwa senador, kahit hindi sila magkapareha ng mga paninindigan. One, for example, yung mga pinklawan man ang nasa hindi magandang sitwasyon, pero I'm sure Senator Ben Padilla ipaglalaban din sila pag nasa Senado, sa loob ng Senado. So yun ang pino-point out ni Senator Ben Padilla. Magtulungan tayo. So yun ang kabibig ang ating Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.